Ganda. Ganito magbuklat. Masaya. Di ba? Oh, may pagkain. Oh! May pagkain pa. Alam mo ko pa. Ay, grabe. Oh, may palaman pa na tela. Ang laki ah. Grabe, oh. May chocolate na palaman. Meron pang isa. Grabe, parang Tagalan na palaman yan, ah. Ano yan? Singa? Asukal, dami, ah. May sabon. Ikaw po ba, Ate Tere, pinagsisihan mo ba ang magkaroon ng ilan anak mo? Walo po. Pinagsisihan mo ba ang magkaroon ng 8 anak? Hindi po. Bakit? Siyempre, biyaya ng Panginoon. Hindi naman mabubuhay ang mga batang ito. Hindi ko itong isisilang ng ligtas, ng malusog kung hindi ito pagkaloob ng Panginoon. Guys, isang napakagandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng viewers natin. Muli, bago po tayo magsimula dito sa pag-vlog natin, ay gusto ko munang bumati syempre sa lahat po na may kaarawan ngayong araw ng happy birthday po sa iyo. At sana mag-enjoy at maging masaya at bigyan ka pa ng mahabang buhay ni God. At syempre, yung blessing sana ibigay din sa iyo. Okay, ngayong araw po ay nandito kami ngayong kala Ate Tere. Alam ko marami ding nakapanood kay Ate Tere. Marahil marami ding nagtaka kung bakit hindi na kami dito nag-vlog. May mga tao na napagsabihan ko kung bakit hindi. Personal na lang. Kumbaga kagaya nila Ate Lindy, nabanggit ko kung bakit ano yung rason, bakit hindi na kami dito bumalik. So, ngayon, baka deserve din ng mga viewers na Ate Tere na malaman. Ngayon po, kaya hindi na kami dito pumupunta dahil sobrang dami po ang naging basher nila Ate Tere. Kahit po nakikita na umiiyak yung tao dahil sa hirap ng buhay, ang nagiging comment po ay puro negative. Sabi ko, baka hindi makayanan nila Ate Tere kapag nakita nila. Kaya sabi ko, mas mainam, maglaylo muna tayo sa kanila. Kasi kawawa sila kapag nabasa nila yung mga comment. Hindi sila sanay sa ganitong sitwasyon, mamasaktan, lalong ma-stress, ma-depress. Kaya sabi ko, enough na muna tayo doon, wag na muna. Pero ngayon ay meron kasing tao na may busilak na puso rin na may naisip abot sa kanila. Kaya kakamustahin ko na rin sila. Tara, samahan nyo kami. Pasok tayo sa bahay nila. Tara guys, pasok tayo. Wala nang bunga mga sinturis dito. Oh, nakuha na yata. Hindi pala sinturis to. Ano ito eh? Ay, meron pa. Ano? Wala nang dahon. Titere, kamusta po? Magandang hapon Ate Tere. Magandang hapon naman. Saan tayo pwedeng maupo Ate Tere? Doon daw. Oh, tara. Oh, ito pala eh. May upon pala kayo dito. Ay. Matanong ko pala Ate Tere, kaninang pumunta kami dito, nasan ka? Naroon po ako sa aking mga ina at piyesta din doon, nagtutulong-tulong sa Nagtulong ka. gawa ng darating yung kanyang mga kapatid. Kapatid. Okay. Kumusta naman ang naging piyesta dun sa inyo? Ayos naman po. Nung umalis ako doon, nung kinaon ako ng asawa ko, hindi pa nakakarating yung iba. Wala pa? Yung palang hapon. Buti pinayagan ka. Opo, pinayagan po ako. So, kasi papunta namin dito guys kanina, nandito lang 2 bata. Then, sakto paalis sana kami, nagantay kami ng siguro mga 10 minutes to 15. Paalis sana kami, biglang dumating si kuya, asawa niya. Sabi ko nasa sa Ate Tere, yun nga daw na tumutulong dun sa side ni Ate Tere at dahil pesta yata dun. Kaya sabi ko, kung mapupuntahan mo, at hindi naman sobrang makakabala, di puntahan po mo po. Kaya yun, pinuntahan ni kuya. Then, yan, nagkita kami ni Ate Tere ngayon. Kamusta ka na muna, Ate Tere? Naayos naman po. Nakaraos naman. Nakaraos naman. Nakaraos sa nakaraang taon. May nabalitaan ako sa'yo nung nakaraan. Nga, lately ko na nabalitaan na yung asawa mo na aksidente. Opo, na ano siya,
nahuli ang motor niya. Ano ba siya? Na aksidente siya o ano? Hindi po, kapatid ko yon yung na-aksidente yung isa. Kapatid mo? Ang akin namang asawa, nahuli yung motor niya noong nagdaan din sa may... Pero yung gamit niya, yun na yun. Oo, yun na po. Paano nakuha ulit? Di, tinubos po namin sa bayan. Di gastos pa. Gawa daw ng walang side mirror. Akala ko, nang nalaman ko nung nakaraan, akala ko, asawa mo. Kapatid ko po yun, nag 50-50 din nga po yun. Nabangga siya ng batras ko. Kaya nung sabi ko, before pa dumating tong box na to, sabi ko, bisitahin ulit na natin si Ate Tere. Nung nalaman namin na may na-aksidenteng ganyan. Then sakto, nagkataon lang talaga na ito, may dumating din na package. Kaya sabi ko, tama din dahil may pupunta tayo doon. Ate Tere, may dala kasi kami dyan para sa'yo. Opo. Kaya gusto kitang makausap ngayon. Kasi may nagpapaabot sa iyo dyan ng galing sa ibang bansa yun. 3 kayo na pinabibigyan. So yun ay di ko alam kung mga clothes, mga ganyan, mga gamit siguro na magagamit sa katawan, ganyan. Yun laman noon. Ano? Pero Ate Tere, kamusta ang hanap buhay ninyo mag-asawa? Napatigil sa pagpapowers ng asawa ko, wala silang masyadong powers ngayon. Ikaw, kamusta? Ako ang nag-shampoo naman, namimitas ng sinturas nitong December. Wala lang, tigil ng kapipitas, araw-araw. Pumipitas. Diyan ang aming pinagkakakitaan, yung panggastos din lamang. Minsan 300 lang naman ang kita. Naisama ko naman yung aking binata at wala ang pasok. Ate Tere, may idea ka ba kung bakit hindi na kami dito ko agad-agad nakabalik sa iyo? Naging busy ka dahil marami kang tinutulungan. Alam kong marami kang tinutulungan. Bukod po dun, Ate Tere, ay kaya hindi po ako dito nakabalik agad. Kasi nga po, ay naalala mo nung pumunta ako dito na nabanggit ko sa iyo yung mga tao na kung ano sinasabi sa inyo. Apo. Na kesyo kayo daw ay mahirap na ang buhay, ang dami niyo pang ginawang anak, kung ganun. Apo. Kaya sabi ko, baka mamaya, sa dami nang nagsilabasan doon sa huling vlog, sabi ko baka mamaya makakita ni Ate Tere, masaktan kayo. Dahil siyempre hindi naman kayo sanay sa ganun. Di ba sa social media hindi naman kayo sanay. Kaya sabi ko, alangan naman i-turn off po naman yung comment section, magagalit naman yung mga viewers. Kaya sabi ko, mas maigi siguro ay maglaylo muna tayo kala Ate Tere para nang sa ganun ay mapakalma din yung issue sa kala Ate Tere. Mawala sa isip ng tao. Kaya pasensya ka na Ate Tere, ha? Okay lang yun, okay. Ngayon ba, if ever man na may mabasa kayong mga ganun? Okay lang sa akin. Tsaka madalang akong magbasa sa mga ganun, hindi kasi ako marunong. Kaya Ay, hindi ganun? nakakapag-follow sa iyo. Okay. Wala din naman kami ditong wifi. Nakakapag-wifi ako. Yung pupunta ako dun sa aking pinaglalabahan, din kina Ate Mercy, yan, nakakonect ako dyan. Makapunta ako doon. Saglit lang ako na makakaano ng aking cellphone. Ang pinakauna kong binubuksan sa school. Yun lang, pero yung mga basa-basa ako ng mga nood-nood ako, hindi na ako nagagano'n. Wala akong nababasa doon sa mga comment sa akin. Wala, hindi ako nakapagbasa doon. Hindi ka nakakapagbasa. Pero may nakapag-ulit sa akin. Sabi ko naman, okay lang sa akin. At least, pinatutunayan ko naman sa kanila na ginagawa ko naman ang lahat. At sa malinis na paraan ko binubuhay ang aking mga anak. Hindi ako gumagawa ng kahit na. Yan yun nga yung mahirap Hindi na nga sa Ate Tere nanonood pala, hindi na rin nagbabasa ng comment. Siyempre, ang balita, napakabilis. O kagaya niya, may nakapagsabi ka agad sa May kanya. nakapagsabi din sa akin ay mga kakilala ko ba. Sila ay nagbabasa din. At dahil daw ay Sinasabi nga na subaybay daw nila ang hirap kami. na daw ng ng buhay ganyan. namin. Dami pa daw naming anak. Ganyan. Ay nga, iniisip ko din guys Sabi ko, baka mamaya, ang hirap na ng sitwasyon nila Ate Tere. Tapos, matadagdagang pampasanin sa isip nila yung mga ganun na mga comment. Kaya sabi ko, ipahinga muna natin. Para na sa ganun ay safe din yung nila, yung mental health nila. Okay, pero sa ngayon ba, kamusta ang mga nag-aaral mong anak? Okay naman. Tuloy-tuloy ba ng pag-aaral? Nag-aaral, pinipilit ko silang papasukin. Paano yung mga anak mo na nagtatrabaho doon sa Manukan? Nagkatrabaho ba sila? Hindi? Nagkatrabaho pa sila, pero nitong magpasko, dito Miguel, pagka-Pasko uli, tapos nung makabagong taon, wala ulit, tigil siyempre bagong taon. Tapos yun, makabagong taon uli. Ay nitong pahuli na,
Dito ko sila sa Sinturisan naiisama. Gawa ng ito, pagka Sinturis kasi, pagkahapon, nakukuha na namin yung Bayad. Hindi kagaya din sa manok matagal. Matagal kasi doon sa manok, isang linggo, ganun. Tsaka gabi na sila. Minsan umaga na umuwi. Kaya sabi ko sa akin, mga anak, dito na lang muna anak hanggat may Sinturis. Ito naman hindi din permanente. Hanggang ngayon lang naman itong December hanggang January. Dito na lang muna tayo sama-sama. At least kita ko kayo. Tama. Tama naman yun. So, lahat kayo kumikita nung namimitas kayo. 3 kami. 3 kayong kumikita. Magkano binabayad naman sa isang araw? Depende sa kung ilang kilong aming mapitas. Minsan ay Magkano yung mga kadalasan yung kinita nung kayo 300. ang isang tao? Oh, ayos na rin. Malaking bagay na rin. 3 kami. Diga. Malaking bagay na rin na makatulong sa pamilya mo. Yung ganung hanap Araw-araw buhay. naman ay meron. Tapos yung aming pinamimitasan kapatid ko, nagdadaw siya sa Sariaya. Binibigay naman niya agad. Bago siya umalis, binibigay niya na agad ang aming sahod para maibili namin ng mga pangangailangan. Tsaka lalo pang baon ng mga bata. Ate Tere, may tatanong po ako sa iyo. Para malinawan din yung iba natin mga manonood. Kasi baka mamaya sa video na to marami na naman magsulputan ng mga comment negative. So may tatanong ako si Ate Tere. Ikaw po ba, Ate Tere, pinagsisihan mo ba ang magkaroon ng ilan anak mo? 8 po. Pinagsisihan mo ba ang magkaroon ng 8 anak? Hindi po. Bakit? Siyempre, biyaya ng Panginoon. Hindi naman mabubuhay ang mga batang ito. Hindi ko itong isisilang ng ligtas, ng malusog kung hindi ito pagkaloob ng Panginoon. Tama. Noong una, pag nagbubuntis ako, yung halimbawa mga 1 months pa lang, marami din akong tanong, bakit sa akin lagi? Bakit ako lagi ang pinabinibiyayaan nito? Mahirap lang ang buhay namin. Sabi ko, bakit hindi yung mga mayayaman na kayang ibigay ang mga pangangailangan ng mga anak? Tapos, nare-realize ko na hindi. Kaya ito binigay sa akin dahil para sa akin. Yun ang lagi kong sabi sa akin, sarili. Tama. Kasi guys, isipin nyo na lang kung bakit hindi masasabing bigay yun ni God sa kanila. Kasi maraming sumusubok na magkaroon pero hindi binibigyan. So kahit sila ay nagsusubok man ng paggawa ni tatay, ng kanyang mister, kung hindi kaloob ni God, hindi sila mabubuuan ng anak. Lagi yun ang aking sinasabi. Sabi nga ng iba, huwag ka mag-alala, Tere. Sa una lang yung mahirap, malay mo baga pagkalaki-laki ng mga iyan. Magiging dunya ka. Sabi ko, hindi na lang yun ang aking iniisip. Ang gusto ko lang ay mapatapos ko at mabuhay ko sila. Tama. Kasi bigay yun sa akin ng Panginoon. Hindi sila lalaki ng ganyan kung hindi sila bigay para sa akin. Alam ko iyan. Kaya yan ay sinisikap kong buhayin sila sa malinis pong Paraan. Yun ang importante dun. kahit po ako'y magkakanda ko po ba sa pagtatrabaho, gagawin ko, may raos ko sila sa malinis na Paraan. Kahit na anong hirap, anong sakripisyo, basta wag lang gagawa ng masama para si God nandyan pa rin palagi, di ba? Tama Hindi yun. man kami, hindi pinababayaan ng Panginoon. Kahit anong hirap. May dumadating at may dumadating. Sabi ko nga, sa hirap ng buhay, minsan talagang walang hanap buhay. Pero nakakakain kami sa maghapon. Di ba? Talagang sabi nga lagi nang nag-a-advise sa akin, ang Panginoon hindi nagkukulang. Talagang hindi siya nagkukulang at kahit kailan hindi ko naramdaman na siya'y nagkulang sa amin. Dahil kahit na yung pang-araw-araw na pagkain ay binibigay niya sa amin. Tama. Ganun kabuti si God, no? Na isipin mong hindi mo alam paano namin i-survive yung araw na yun. Eh walang-wala naman kami nun. Talagang yun ay minsan naiitanong sa sarili ko. Tapos yun, sasabihin ko, tama nga. Lagi siya nandyan. Lagi nandyan ang Panginoon. Binigay Tama. talaga sila para sa akin sila. Tama, may purpose yan. Kumbaga, kaya yung binigay sa'yo yung mga anak mo na yan, ganyan mang karami yan. Dahil may purpose yan. Na kung hindi mo nagawa sa sarili mo na kumbaga makapag-ipon nung panahon na single ka pa lang para sa ikakaunlad ng buhay mo, eh malay mo itong mga anak mo pala magbibigay sa'yo nun, di ba? Kasi nakita ni God na huli na, late na or something na hindi mo kaya, pero itong mga anak mo binigay sa'yo kasi sila yung gagawa nun para sa'yo, di ba? Kaya tama yung Ate Tere ginagawa mo, tuloy mo lang yung sakripisyo pagpapaaral sa kanila. Magbubunga lahat po yan ng pinaghihirapan niyo balang araw. Sabi nga ng iba, ipaampon ka na daw yung pagkasilang ko.
May nag-aampon sa mga yan. Sabi ko, hindi ko kayang ipaampon. Ibig sabihin, may dati nang sumubok na mag-ampon sa mga ito? Kahit ang aking mga tiyahin na nasa Kinukuha abroad. sila? Kinukuha yung iba kong anak. Yung Ano sabi buntis mo? ako, sabi ko, hindi ko talaga kayang ibigay. Kahit anong Sabi, hirap. sabi nga ay, marami ka naman ng anak. Sabi ko, yain na, kaya pa naman eh. Kaya pa naman namin siya. Sa iba kasi guys, sa mga manood, marami magsasabi na naman dyan ba't di mo na lang ibinigay para mas maging maganda yung buhay nila? Eh guys, madali po nating sabihin yon. Pero kapag tayo na sitwasyon ng anak natin, mahirap. Mahirap. Mabigat sa loob na ibibigay mo yung anak mo. Diba? Parang para sa Nakakapanliit akin din ay yun eh. mas gusto ko pa na yung kahit hindi nila maranasan yung masarap na buhay. Basta narito sila sa tabi ko. Basta sama-sama. Ano? Hindi ko naman sila pababayaan na tumirik ang mata sa gutom. Gagawa ako ng paraan. Pero yung sasabing mahirap kasi. Kasi ito naman mga bata na to, mag-desisyon naman na nila, choice na nila sa buhay yun eh, kapag ka nagsilakihan na sila. At pinili nilang maghihirap, choice nila yun. Pero nasa sa kanila yun kung didiskarte ba sila kapag sila ay nasa sapat na edad na. Ang ibig sabihin natin, Tere, di baling naghihirap sila ngayon, panahon na ito na maliliit pa ang mga bata, mahalaga sama-sama sila. Kapag ka ito naman nagsilakihan, may kanya-kanya ng buhay na harapin yung mga yan eh. Di ba? Hihiwalay at hihiwalay naman yun sa'yo, matik yan. Ikaw ba, handa ka bang sa mga pwede mangyari na yun? Kasi syempre ikaw, Oo. Handa ako. darating yung ganun sa buhay natin. Diyan namang magkakaroon din sila ng Sariling pamilya. sariling pamilya. Okay. Jem, makikisuyo nga ako sa iyo. Ibigyan natin kay nanay yung yung dala natin. May pangalan naman yan, no? Tatlo kasi sila na pinabibigyan nung sponsor. Sabi nga kasi ng sponsor, kanino daw pwedeng maibigay yung mga clothes, ganyan. Sabi ko, marami pong pwedeng pagbigyan yan. At sabi nga, ayun, pag nga namin kay Ate Tere, at sa iba pa, sabi ko, possible magagamit naman nila yan. Antay lang natin para makita natin kung ano yung nilalaman ng. Hoy! Huwag isupuwag. So ngayong mga panahon na ito, si Kuya, si Mr. Mo, walang. Siya ang nangungubra. Nangungubra lang siya. May magpapagawa naman sa kanya kaso wala pa daw materialis. Wala pong materyales. Nakaambang pa. Ilan sila magpapagawa, wala pa lang materialis. Alam nyo, nakakabilib din dito sa kanila. Kahit na sila ay ganito yung buhay, na naghihirap, at least silang mag-isawa, hindi sila nakakagawa ng mali sa isa't isa. Ano? Si Kuya ba, nagloko na ba sa iyo? Hindi. Ikaw ba sa kanya? Hindi. Oo. Yan yung nakakatuwa. Tsaka hindi kami nag-aaway. Ang ganon. Hindi kami. Kumbaga, kung siguro, usap lang. Magtampuhan lang kami yun, hindi kami iimik. Pero yung katulad na iba na magmumurahan, Tapos magsasakitan. magsasakitan, hindi. Hindi ko na ipakita sa mga anak ko yun. Tama. Kahit anong hirap namin. Ang galing lang guys, isipin na sa mga gantong level ng pamumuhay ng pamilya. Ayun yung kabibiliban mo. At least, mahirap nga ang buhay. Pero, kumpleto sila at walang naglulukot, nagkakasakitan sa kanila. Marami dyan, di ba, mayaman. Pero yung asawa nagluluko. Di ba? So, nonsense. Walang silbi yung yaman kung ganun. Ito. Ayan. So, ayun, may nakasulat, Ate Tere. Nasa box yan, nasa package box yan. Pero naka kanya-kanya na ganyan. Kaya, ito na lang dinala namin. Hindi ko na inalis, tinanggal ko na sa box. Bubuksan ko na. Pwede naman, para makita din namin kung ano yung laman. Baka yan ay mga gamit or damit or something. Damit! Oh. Wow, kayo Kuya, pwede. Oh, bago bi-o. Pwedeng pang lakad ni Kuya. Halika Kuya, samahan mo siya ito dito, halika. Anak, oh. Kasya to Tingin, sa iyo. baka siya. Oh. Ay, Oh, yan, saldo. Wow, Oh, ganda. Ganda. Ganito magbuklat. Masaya. Di ba? Pagkain. Oh, may pagkain. Para sa bata. Wow! Oh, magaganda pa pala yung mga, Yan, mga kay, damit. kay, dali, buklat ikaw. Magagamit. Isa-isahin mo, ang daya mo naman eh. Si kuya. Pipili siya ng kanya. Oh, yan, may mga bago nga eh. Oh. Kay Franz, ah.
Nike pati. Oh, ayan pala, may mga bago. Sure to. Kasya to sa iya. Maliit Mga ito, Nike. anak. Ito ay kay Tutoy. Oh, abi po. Oh, Ah, mayaman. para sa'yo, Ate Tere. Alam nila yan kung para sa'yo, ano, kasi may pangalan mo eh. Pang mayaman to ah. Hindi naman. Uy, Wala naman pinipili malaki ang to. manit. Para kay mama ko to Kay ah. mama mo, bigay mo kay mama mo. Yan, kay mama mo rin. Kasi yung kulay. Bigay mo sa mama mo. Uy. Ay, ganda. Tatay ah. Tama din siya oh. Oh. May pagkain pa. Oh. Nasayaw ka dyan sa harapan. May pants. Para sa'yo, Ate Tere, matangkad ka eh. Kayakin din to. Saktong-sakto yan sa iyo. Wala kay mama ko siya. Ang laki. Nakatawa ano, kahit na gano'n, iniisip pa rin yung mga magulang nila. Ganun. Ito maganda to, maganda. Baka may palda dyan para kay kuya. Uy, ang ganda net. Ganda niya, Ate Tere ah. Bagay sa'yo yan. Kasya sa akin to. Bagay na bagay sa'yo yan. Ay, bago. Ano to? Hindi ko alam kung ano eh. Baka pag magta-transform ka niyan. Pag magkakaroon ka ng pakpak. Ayan yung pwede mo suotin. Oh, tingnan mo mamaya kung para saan yan. Ano kaya to suotin? Pag-aralan mo kung para saan suotin. Ay, grabe oh. May palaman pa na tela. Ang laki ah! Grabe oh. May chocolate na palaman. Ang galing naman oh. Oh, yun, may ano pa. May pang-ulam. Oh, may tuna, may ano, spam. Lagay mo dyan. Hindi ko nga in-expect na may kaya pala ang bigat eh. Oh, ang dami. Oh, ang daming pang ano nyo, pang merindahan, almusalan. Ah, dali, dala mo, dali. Uy, ano, meron pang isa. Grabe, pang matagalan na palaman yan ah. Tinapay na lang kulang dyan. Brush. Uy, tigi-tigi sa tayo. Oh, tagi-tagi isa. Oh, yun pa, may tuna pa. Ay, grabe. Ano to? Oh, Ano yan? Singa. asukal. Asukal, dami ah. Sugar. Sugar Oh, ako, sugar nga, kuya. Oh, Yan, ano din tayo dami. bibili ng Oh, hindi na asukal. kayo bibili. Malaking kabawasan na yan. Matamis. Kape asukal. Ay, pang-ulam. Sa umagang-maga, Kape asukal. Okay na sa kanila. Ano yan? Sige, bukas mo. Parang kape yata yun ah. Coco jam yata. Ah, palaman. Tinan mo. Ay, strawberry jam. Tinan mo. Ano yun? Ay, yung strawberry jam. Strawberry. Hindi, mulberry. Homemade. Ah, ginawa nila mismo. Palaman yan, siguro. Wow. Ilagay mo doon. Oh, gumawa pa sila para sa inyo. Wakan mo, wakan Buti hindi na... Oh, ano ito gagawin natin? Sipilyo, anak Toothbrush ka? Toothbrush ka na. Ito na, oh. Di, oh. Tingin, para kay tatay. Oh, yan, para sa'yo. Para kay tatay, sakto yan. Para pag nangungubra. Tampasan mo to. Oh, dalit, baka madala ni Marcos. Oh, dala dun. Baka yan ay dalhin pa namin pabalik. Uy, ay! Oh, Pwede yata kay tatay. Boxer pang matutulog. Uy, oh, ito pa. Yan, polo. Na daw, sabi ni Tutoy na. Hoy, pwedeng pangsimba. Nagsisimba pa ba kayo? Po, magsisimba pa naman. Minsan, ilang linggo na ako din Parang nakakasimba. Wow, lamang, parang akin lamang to, na lamang si Ate Tere ah. Akin to, ah. Eh sa pangalan pala, nakapangalan Tere eh. Oh, akin din to, ah. Okay. Uy, may sabon. May sabon. Thank you! May Toblerone pa oh. Oh, grabe, ano yan? Sabon. Oh, Sabon may yan? sabon. Ang dami! May ham. May ham pa. May tubliran ako. Ang saya-saya ko. Oh, di ba? Uy, akin yan, kuya! Oh, ganyan talaga kalaki yung nasa loob niyan. Uy, akin to. Grabe, ano, hindi natin alam yun. Akala ko nga, laman yan, puro ano lang eh. Puro damit. Kaya hindi na namin binuklat. Sabi ko, bahala silang magbuklat kahit na Uy, ang ganda. naka-open lang ng ganyan. Wow, ang ganda naman nito. Wow, pang simba Ate Tere yan. Pwedeng pang simba yan ha. Magagamit ba pang simba? Tube, tube. Ano yan, pwede din pang simba Panggabi to. yan.
Ay, oo. Pwede. May ano ka lang. Idodoble mo lang. Doble mo lang. Oops, akin to ata. Ay, hindi pala. Hoy, pwede sa bata. Kanino? Sinong anak mong lalaki ang kasya Kay pa King niyan? ito, kay King. Ang ganda niya, oh. Kay King o kaya ay kay Prince. Ganda, guys. Ang gaganda ng mga damit na... Oh, ito pa. Oh, ang ganda. Wow, oh, Calvin Klein. Oh. Original. O, Papa, sampot yun. Hindi, kasya ata sa akin to. Uy, ito. Akin to. Tingnan mo nga, liit niyan. Kasya pa ba sa'yo yan? Hindi na yata kasya yan eh. Mami, Maliit na. Kay nanay, sa nanay mo. ulam. Pwede. May ibang ulam pa. Oh, meron pa. Ang dami naman. Dahil pala dilata. Ano ito, nak? Kaya pala binuhat ko, ang bigat-bigat eh. Oh, ang ganda nito. Pa! Ay, pa! Pandalaga to ah. Babalik natin dito. Halika, tatanungin kita. Halika dito. Halika, may tatanong ako sa'yo. Ikaw na lang, halika. Dali. Lapit na, nak, lapit. Oh, may palaman ka na eh. May tinapay ka ba? May tinapay ka dyan? Wala. Ang susubong ka mo eh. Gusto mong tinapay? Eh, may palaman ka oh. Gusto mo? Pabili kang tinapay. Ang dami nating palaman. Dalawa talaga. Tinapay eh. Di bumili ka ng tinapay. Ah. Bigay mo kay papa mo, pabili kang tinapay. Para, Dami tinapay niyo na! para may pang kapares yung ano. Anak, palaman. ito kasya sa iyo. Oh, yan kasi sa anak mo lalaki yan. Kasya to sa iyo. Hindi kasya yan sa iyong papa eh. So ano Ate Tere, masabi mo sa nagpabigay niyan? Maraming pong salamat. Grabing, naranasan niyo dati ang may nadating sa inyong package? Wala po yung tita ko lang na nasa ibang bansa. Naranasan mo dati? Mm. Pero anong taon yun? Matagal na din. Ilan pa lang ang anak ko. Tsaka marami kasi kaming mga kamag-anak niya. Di, hati-hati lang, ganun. Minsan, isang sabon, ganun. Nakakatuwa Ilang pirasong isipin chocolate. guys na dahil sa pamamagitan nyo, yung mga kabayan natin na, bihira makaranas o yung iba hindi pa nga eh. Nararanasan naman nila mag-unbox sa mga blessing galing sa inyo. Kaya, thank you so much kay ma'am na nagpabigay nito kay Ate Tere. Thank you po sa inyo. Sana, marami pang tao ang gamitin ni God para makapagbigay ng mga ganito. Diba? Sa mga kagaya ni Ate Tere. Sana lang. Sana po talaga. Pero salamat ng marami. Salamat dahil sa po. effort ninyo na ito. Okay, o paano? Magkikipesta pa ba kayo? Pupunta pa po kami doon. Baka makapagbalot pa ng ulam. O sige. Tara po, daan tayo. Bakit hindi mo sinama dito, birthday, yung matanda din eh? Opo. Nanay Binay. Bakit hindi mo sinama dito? Naku, sabay-bay ka talaga noon. Ang dami nga po nag-invite pero nakakaya po. Tsaka marami pa rin kami lakad talaga eh. Ay, araw-araw yung lagi pinapanood. Kahit pabalik-balik na. Pabalik-balik na, paulit-ulit na. Salamat po kamo. Hindi pa kasabi na lang. Nanay Bining. Bakit hindi mo sinama din eh? Thank you po sa nagbigay Thank you, po sa thank you so amin ng much. pagkain, ng marami ng damit. Uy, Malaking bagay. Bagay. O, asukal, napakalaki asukal talaga, ko. literal. Bye-bye! Pero tayo. Oh, Salamat po. ito pa oh, baka may uwi ko yan. Oo nga, oo. Masarap pa naman to. Oh, salamat. Salamat sa nang marami. Sana Salamat marami po. pa magbigay kay Ate Tere ng ganito. Ano, at yung bashing kay Ate Tere, please stop na po sana natin. Para naman maganda yung maging maisipan din namin ng mga pwedeng gawin sa kanila. Para hindi kami, kuminsan kasi napopokus kami dun sa mga negative. Ang iniisip na namin baka masaktan yung subject namin. Eh yun yung iniingatan din namin na kagaya niya na hindi sanay sa mga ganitong pagkakataon. Ano? At saka marami siyang isipin, no? Daming anak. Eh, Ginano na niya dadagdag pa yung ba palaman. natin sa isipin nila yung mga negative comments sa atin? Kawawa naman. Stop na lang po natin yun, yung mga ganun. Ano? Okay. So, sige. Siguro, anong araw bukas? Martes, Bye-bye. Merkules. Pag hindi sa isang araw, kami dito babalik natin, Tere, ha? Apo. Babalik kami dito para makabisita ulit sa inyo. Apo, Okay. salamat po ng marami. Sige po. God bless po sa inyo. Maraming Tay, salamat. ito na din kami, ha? Bye-bye. Buti nakita ko na sa Kunin ko kanya muna. kanina. Oo nga, kunin ko muna yung ano. Bye-bye. Sabi ko nga, si Ate Tere, Bye-bye. hindi yata natin machichimpon ngayong araw. Bye-bye! Ang sasakyan niya, sabi ko, kay Marcos to, tatanungin ko muna, baka dadaan pa sa atin. Kaya nung nakita namin sa Ate Tere doon, isinakay na namin pa balik dito kanina. Sabi ko sumakay na bisitahin namin ngayong araw. Okay, punta na rin kami. Ha? Salamat. Salamat po. God bless. Ay, oo pala. Kalimutan ko.
Tara. Bye-bye! Sige po. Bye-bye. Bye-bye. Tara, punta na tayo. Sige po, dito na kami. Salamat po! Okay. Tara na. Ay, tara. Labas na rin tayo. Nakita naman nating lahat kung gaano kasaya si Ate Tere na mag-unbox ng blessing sa kanila. Nakakatuwang pagmasdan na sila ay tuwang-tuwa sa mga ganong bagay, di ba? Malaking bagay na rin kasi yun. Malaki na may tutulong nun, di ba? Yung palaman nga na yun, hindi nga kami nakakatikim nun Madalas, di ba? Parang kalatelindi lang tayo nakakatikim ng ganon Pero yung normal hindi naman talaga May palaman tayo dun kaso hindi ganon. Star Margarine. Pero yun, tinanong sila, mararanasan ng mga bata, di ba? Ayan. Okay. Ngayon, hindi pa naman natatapos yung araw, may oras pa. May pupuntahan pa tayo, kaya pa siguro. So, maraming salamat sa pagsama sa amin dito kay Ate Tere. Kita-kits tayo sa susunod at please support itong video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na rin. Maraming salamat po. God bless po. Supportan nyo Team Marcos. I hear angels from above. They sing hallelujah. They sing hallelujah.